Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 23, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline. Reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas na ibaba lamang sa 19%. Preparasyon na may kinalaman sa SONA sinuspindi muna ng Malacanang. Bilang ng nasawi sa pagagupit ng bagyong Krising at Abagat, umakyat na sa 6. MMDA nananawagan sa publiko na magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng mga basura sa gitna ng pagbahang naranasan sa Metro Manila. Department of Health nakapamahagi na ng 31 billion pesos na halaga ng emergency medicine. Office of the Ombudsman pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension si GSIS President General Manager Vic Veloso at 6 na iba pa kaugnay ng 1.45 billion pesos share deal. Sa atin namang Metro News, state of calamity dineklara na sa Quezon City, Manila City, Malabon at Cavite dahil sa epekto ng habagat. Science and Technology News, sa Martian meteorite na nadiskubre noong 2023 na isubasta sa halagang $5.3 million. Sa atin namang lifestyle news, sa Notre Dame Cathedral ng France, magkakaroon na ng digital replica. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, nanguna sa US album chart ang isa sa mga album ng American singer and actor na si Frank Sinatra. Ano ang album na ito? Alamin. Balitang kakaiba, 2 lalaki na na-stranded sa NLEX nagluto ng pansit canton sa likod ng kanilang sasakyan. 6:37 na po ng umaga, ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Naibaba lamang sa 19% ang reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Inanunsyo ito ni US President Donald Trump matapos ang kanilang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House kung saan nagtapos ito sa isang kasunduan sa open market trade deal. Ayon kay Trump, ibinabasa 19% ang taripa na babayaran ng Pilipinas sa ilang produkto patungong Estados Unidos mula sa dating 20% rate na ipatutupad dapat sa Agosto. Dahil dito, pareho nang ipapataw ang 19% US tariff sa Pilipinas at Indonesia. Magiging open market naman ng Amerika sa Pilipinas kung saan hindi bubuwisan ang mga produktong mula sa Amerika na papasok sa Pilipinas. Samantala, dumistansya naman si Pangulong Marcos sa tanong na kung makatarungan ba ang ipinataw na 19% tariff rate at kung kapakipakinabang ito sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, hindi niya desisyon ang ipinataw na 19% taripa ng Amerika sa export products ng Pilipinas. Inihag ng Pangulo na hindi siyang makapagsasabi kung makatarungan ito kundi ang mismong nagpataw ng taripa. 774 Balita Ngayon. Samantala, dismayado umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ulat na may mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagkakabit ng SONA-related materials sa gitna ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Bukod dito, inanunsyo ng Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagsuspinde sa lahat ng paghahanda na may kinalaman sa nalalapit na SONA ni Pangulong Marcos. Sa statement na inilabas ni Bersamin kahapon, nakasaad na inaatasan ng Pangulo ang DPWH at iba pang concerned agencies na ituon ang buong atensyon sa pagtugon sa pagbaha at relief operations. Binigyan din pa ni Bersamin na malinaw ang direktiba ng Pangulo na sa panahon ng krisis ay dapat unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. 774 Balita Ngayon. Umakyat na sa 6 ang naitalang nasawi bunsod ng pagagupit ng bagyong Krising at Habagat.
Sa datos ng NDRRMC, 3 sa mga nasawi ay mula sa Northern Mindanao, habang tag-isang nasawi naman ang naitala sa Mimaropa, Davao at Caraga. 5 individual naman ang nagtamo ng injury bunsod ng sama ng panahon, habang 6 ang nawawala. Datos ng NDRRMC, aabot na sa 362,000 na pamilya o 1.2 million ng mga individual ang apektado ng bagyong Krising at Habagat. Halos 5,700 na pamilya o 17,000 katao naman ang tumutuloy ngayon sa mga evacuation center. Samantala, pumalo na sa 413 billion pesos ang halaga ng pinsala ng sama ng panahon sa infrastruktura, habang 54 billion pesos naman sa agrikultura. Interagency coordination para solusyonan ang baha sa bansa, ipinananawagan ng isang senador sa gobyerno. Conde Batak sa detalye. Kinalampag ni Senator Joel Villanueva ang pamahalaan na magkaroon ng interagency coordination ng mga ahensya upang mabigyang solusyon ang lumalalang sitwasyon ng baha sa bansa. Pinuna ng senador ang tila hindi naman maramdaman na 1.4 billion pesos kada araw na ginagastos ng pamahalaan para sa flood control programs. At taon-taon ay lumalaki ang ginagastos ng gobyerno para solusyonan ng baha. Kailangan na anya ng interagency coordination ng iba't ibang ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Metro Manila Development Authority para sa isang whole-of-government approach na magbibigay solusyon sa baha sa bansa. Pinatututukan din ng senador ang problema sa waste management na malaking dahilan sa paglala ng sitwasyon. Dagdag pa ni Villanueva, kung may dapat mang busisiin ang Kongreso, ito ay kung akma at kung ginagawa ba talaga ang mga rekomendasyon ng milyong-milyong halaga ng feasibility studies at kung epektibo rin ba ang mga disenyo na ipinatutupad ng gobyerno. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nananawagan ng MMDA sa publiko na magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng mga basura. Inihag ito ni MMDA Chairman Romando Artes kasunod ng naranasang pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila. Pagbahagi pa ni Artes, may sirang refrigerator at sofa na inanod sa pumping station sa Metro Manila, kaya hindi makadaloy ng maayos ang tubig na nagresulta sa matinding pagbaha. Kanina pong umaga, yung sa isa lamang po namin pumping station, ay may nakuha kaming sofa, ref, at malalaking tipak ng kahoy na mukha pong itinapon sa mga daluyan ng tubig. Ito po mga ganitong klaseng basura ay nakaka-apekto po sa efficiency ng ating mga pumping stations. Kaya po kami, Yusek Claire, ay nananawagan sa ating mga kababayan na sana po linisin po natin ang ating mga paligid at huwag po tayo magtapon ng basura sa mga daluyan po ng tubig. Sinabi pa ni Artes na nasa 49 na lugar sa Metro Manila na kapag bumabaha ay otomatikong basura ang dahilan, kaya maitinalaga na silang mga tao sa mga areas na ito upang maialis agad ang mga nakabarang basura. Gate ni Artes, ang pagresolba sa problema sa baha ay hindi lang responsibilidad ng pamahalaan kundi kailangan din ng tulong ng publiko. Dulot na matinding pagbaha ng mga reclamation na projects pinapaimbestigahan sa Kamara. Narito po ang report ni Grace Mariano. Pinapaimbestigahan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Kamara ang dulot na matinding pagbaha ng mga reclamation projects sa Metro Manila at iba pang kalapit na mga probinsya. Ayon kay Tino, ang mga proyektong reklamasyon ay hindi lamang sumisira sa kalikasan kundi direkta ring nagbabantang magpalala ng pagbaha kung saan labis na tinatamaan ang mga maralita, mga guro at mga estudyante na araw-araw ang sakripisyo para makapasok sa eskwela at trabaho. Giit ni Tino, dapat may managot dito at hindi rin pwedeng hayaan na magpatuloy ang ganitong kalakaran na ang kita ng iilan ay inuuna kaysa sa kaligtasan at kabuhayan ng nakararami. Tinukoy din ni Tino ang pahayag ng AGHAM o Advocates of Science and Technology for the People na ang reclamation ay may masamang epekto sa natural ecosystems na siyang nagsisilbing balakid sa pagbaha sa loob ng mahabang panahon. Ni Tino, hindi makatwiran na hayaang masira ang ating mga baybayin at ang kabuhayan ng mga mangingisda at may hirap na kababayan natin para bigyang daan ang pagtatayo ng mas maraming kasino, mall at mga kondo.
Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Aabot sa 31 million pesos na halaga ng mga gamot ang naipamahagi na Department of Health o DOH sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa emergency. Ayon kay Department of Health Undersecretary Albert Domingo, ang supply ng mga gamot ay naka-preposition na sa Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Northern Mindanao. Inihayag din ni Domingo na mayroon pang 180 million pesos na halaga na standby medicine ang nakahandang i-deploy kung kakailanganin. Kabilang sa mga emergency medicines na kanilang ipinamahagi ay antibiotics, mefenamic acid, paracetamol, orisol at skin ointments. Sinabi pa ni Domingo na mayroon din silang ipinadalang hygiene kits, drinking water containers at chlorine tablets para matiyak na hindi kontaminadong tubig ang maiinom ng mga residenteng apektado ng sama ng panahon. Mahigit 63 million pesos na halaga ng ayuda na ipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng sama ng panahon. Angel Garcia sa detalye. Tuloy-tuloy sa pagbibigay ng tulong ang pamahalaan sa mga kababayan nating naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan at baha sa ilang rehiyon sa bansa. Ayon kay Office of Civil Defense Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nasa mahigit sa 63 million pesos na halaga na ng ayuda tulad ng hot meals at relief goods ang ipinamahagi sa mga apektadong residente. Sentro ngayon ng kanilang operasyon ng Metro Manila at mga karatig lalawigan tulad ng Bulacan at Pampanga na ilang araw ng inuulan at binabaha. Sa ngayon, puspusa na ang pagbibigay nila ng ayuda lalo't nasa mahigit sa 15,000 na mga individual ang patuloy na nanatili sa 501 na mga evacuation centers sa buong bansa. Katuwang anya nila ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng tulong habang ang Department of Health naman ang siyang sumisiguro na nanatiling ligtas mula sa mga sakit ang mga bagwit. Sinabi pa ni Alejandro na sapat ang relief goods sa kasakaling lumobo pa ang bilang ng mga evacuees lalo na't nasa bansa na si Bagyong Dante. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwan na preventive suspension ng Presidente at General Manager ng Government Service Insurance System o GSIS na si Jose Arnulfo Wick Veloso at 6 na iba pang GSIS executives. Ito ay may kaugnayan sa pagbili ng 1.45 billion pesos na mga preferred shares mula sa Alter Energy Holdings Corporated o AHC noong November 2023. Ayon sa Ombudsman, may sapat na batayan upang patawan ng preventive suspension si Veloso at 6 na iba pa. Samantala, tiniyak naman ng GSIS Board of Trustees ang commitment nito para sa anilay responsible fund stewardship o responsableng pangangalaga ng pondo at ang tuloy-tuloy na pag-ibigay serbisyo sa kanilang miyembro kasunod ng ipinataw na preventive suspension ng Ombudsman sa ilang opisyal ng GSIS. Kasunod dito, itinalaga ng GSIS Board si Juliet Bautista, Executive Vice President for Support Services bilang Officer in Charge ng GSIS. Pansamantalang gagampanan ni Bautista ang pagiging Presidente and General Manager ng GSIS para mapatatag ang liderato at masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa lahat ng GSIS members and pensioners. Siyam na pambansang lansangan hindi pa madaanan ng lahat ng uri na sasakyan ayon sa DPWH. Gina Mapes sa report. Kinupirma ng Department of Public Works and Highways na sarado pa sa trapiko ang 9 na pangunahing pambansang lansangan ng bansa sa pinakahuling situational report. Ang pagsasara sa lahat ng uri ng sasakyan ay dahil sa naging epekto ng Tropical Cyclone Christine at Southwest Monsoon o habagat. Ang 9 na hindi pa madaraanan dahil sa high water elevation, naputol ang kalsada. Gumuho ang lupa, bumagsak ng mga puno at bahay ang mga sumusunod. Isa sa Cordillera Administrative Regional CAR, 4 sa National Capital Region ng NCR, 2 sa Region 3, isa sa Region 4A at isa sa Region 9. Kabilang sa mga pangunahing road sections na labis na apektado ng bagyo at habagat ay ang Cannon Road, Camp 6 sa Tuba Benguet. Sa Quezon City, ang G. Araneta, kanto ng Maria Clara Street, Santo Domingo Avenue, kanto ng Calambay Street, at Maria Clara Street, kanto ng G. Araneta Avenue hanggang sa Santo Domingo Avenue. Sa Parañaque, Sucat Road, harap ng SM Sucat. Sa Bulacan, Bicaap, Plaridel, Via, Bulacan,
and Malolos Road hanggang sa Barangay Panginay sa Balagtas. Sa Tarlac, ang Paniki, Kamiling, Wawa Road, Barangay Sawat, Barangay Bilal sa Kamiling. Sa Batangas, ang Talisay, Laurel, Agoncillo Road, Bugaan, Butur, Laurel, Batangas, at sa Zamboanga del Norte, ang Liloy, Siocon Road, sa Sitio Tubongon, Barangay Bicolon, Baligian. Sa report ng DPWH, limitado pa rin sa mga sasakyan ang 18 national road sections, isa sa CAR, 2 sa NCR, 10 sa Region 3, 4 sa Region 4A at isa sa Region 9. Paglilinaw ng DPWH, lahat ng mga kalsada at mga tulay na hindi napabilang sa mga nabanggit na national road sections ay maaari na madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Ako si Gina Mape ng DWWW.774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:51 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Sa atin namang Metro News, isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City, Manila City, Malabon at Cavite dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, dineklara ng konseho ang state of calamity para sa mas mabilis na access sa Quick Response Fund na makakatulong sa pagpapabilis ng pagresponde, pagbangon at rehabilitasyon mula sa epekto ng habagat. Inihayag naman ni Manila City Mayor Isko Moreno na ang deklarasyon ay naglalayong mapabilis ang pagtugon sa emergency at magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong residente sa buong lungsod. Samantala, sinabi naman ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval na maaaring makatulong ang pagsasailalim ng lungsod sa state of calamity sa agarang pagpapalabas ng pondo para sa emergency response upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Bunsod naman ang pagdedeklara ng state of calamity sa Cavite. Pinayagan na ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla ang paglalabas ng 15 million pesos na Quick Response Fund para sa relief at disaster response. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay 57 pesos and 14 centavos. 66 pesos and 82 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay 77 pesos and 13 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay 15 pesos and 23 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Binola kagabi, July 22. Sa 649 Super Lotto, 28, 42, 45, 17, 8 at 14. Mayroon itong 35,910,555 pesos and 60 centavos na jackpot prize, pero walang maswerteng nagwagiya. Ang mga numero namang lumabas sa 642 Lotto ay 24, 31, 35, 39, 4 at 14. Wala ring pinalad na makapag-uwi ng jackpot prize nito na 58,652,835 pesos and 20 centavos. Ito naman ang winning number combination sa lumabas kagabi sa 658 Ultra Lotto: 42, 49, 52, 27, 39 at 18. Wala ring nakapag-uwi ng jackpot prize ito na 249,157,124 pesos and 80 centavos. Science and technology. Martian meteorite na nadiskubre noong 2023 na isubasta sa halagang $5.3 million. Detalye po ay hatid ni Rose May Miranda. Naibenta sa halagang $5.3 million sa Sotheby's ang 24.5 kilos na Martian meteorite na tinaguri ang largest known piece na nadiskubre sa Earth, na nagtakda ng bagong auction record para sa isang meteorite. Ang meteorite na kilala bilang NWA 16788 ay nagbunsod ng 15 minutong bidding sa pagitan ng mga bidder online at sa pamamagitan ng telepono. Nadiskubre ang fragment noong November 2023 ng isang meteorite hunter sa Sahara, sa liblib na rehiyon ng Agadez Region sa Niger. Mga 5 milyon taon na ang nakalilipas, isang asteroid o comet ang bumagsak ng napakalakas sa Mars na nagresulta sa pagtalsik ng mga bato at iba pang mga debris nito sa kalawakan.
Tulad ng mother planet nito, ang NWA 16788 ay mayroong mapula-pulang kulay, gayon din na makikita ang fusion crust mula sa marahas sa pagbulusok sa atmosphere ng Earth. Mayroong hindi bababa sa 400 opisyal na kinikilalang mga Martian meteorite sa Earth, kung saan ang NWA 16788 ang pinakamalaki. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW Shutter 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, sa Notre Dame Cathedral ng France, magkakaroon na ng digital replica. Detalye po yung hatid ni Mika Fajardo. Mika? Makikipagtulungan ng technology conglomerate na Microsoft sa gobyerno ng France upang lumikha ng isang digital replica ng Notre Dame Cathedral. Ang 862-year-old na Gothic masterpiece ay muling binuksan noong Disyembre pagkatapos ng 5 taong restoration nito matapos itong masunog noong 2019. Ayon sa Microsoft, magsisilbing record na architectural details ng katedral ang digital replica na magbibigay din ng virtual experience para sa mga bisita at sa mga hindi makabisita. Ang katedral ay naging simbolo ng Paris at France matapos itong gamitin na Victor Hugo bilang setting para sa kanyang 1831 novel na The Hunchback of Notre Dame na pinagbibidahan ni Quasimodo at ginawa na ng pelikula sa Hollywood, isang animated Disney adaptation at mga musical. Mula naman noong 2019, gumagawa na ng mga digital preservation ang Microsoft ng mga heritage sites at events, kabilang dito ang Ancient Olympia sa Greece, Mont Saint-Michel sa France, at ang 80th anniversary ng Allied Beach Landing sa Normandy. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shutter 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, July 23, 1966, nang manguna sa US album chart ang album na Strangers in the Night ng American singer and actor na si Frank Sinatra. Ang album na ito ni Sinatra ay nanatili sa #1 spot sa loob ng isang linggo bago mapalitan noong July 30 ng awitin ng The Beatles na Yesterday and Today. Ang Strangers in the Night ang itinuturing na pinaka-successful na LP ni Sinatra sa kanyang karera at naabot din ito ang platinum makaraang makapagbenta ng 1,000,000 kopya sa Amerika. Sa pamamagitan din ito, nakamit din ni Sinatra ang 2 Grammy Awards for Record of the Year at Best Male Vocal Performance. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, 2 lalaki na na-stranded sa NLEX nagluto ng pansit canton sa likod ng kanilang sasakyan. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning, Darlene. Talagang gutom mga abutin mo kapag na-stranded ka dahil sa masamang panahon, di ba? Pero iba ninyo ang 2 lalaki na nakuha sa isang video na may baong pansit canton at duduan sa kanilang sasakyan. Mapapanood sa video na in-upload sa social media na Attorney Vanessa Realiza ng 2 lalaki na mayroong gasolito at lutuan kaya madaling nakapagluto ng pansit canton na naghihintay na umusot ang kanilang sasakyan. Maririnig naman sa video ang pagsasabi ni Realiza na gusto rin niya ng pansit canton. Ay kay Realiza na halos 4 na oras na silang nasa NLEX noong Lunes nang nagluluto ng pansit canton ang 2 lalaki. Bagaman marami ang nahalo sa video ni Realiza, niniayag rin ito sa kanyang post na bagaman kilala ang mga Pinoy sa pagiging resilient na hindi naman din deserve ng mga Pilipino na maranasan ang ganung uri ng sitwasyon. Well, totoo naman talaga yan, nakakapagod din ang maging resilient. Ngunit talagang ganito ang ganti ng kalikasan pagka hindi natin inalagaan ng mabuti ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng mahal na Diyos. Kaya dapat maging leksyon lagi, no? Maging leksyon lagi ito sa atin sa pagtatapon ng basura at maging sa pagpuputol ng mga puno, mga pagmimina at ganoon din yung mga illegal mining, no? Mga illegal na pagputol ng puno at saka yung siyempre, no? Ang
korupsyon sa mga pondo. Ito na talaga yon. Kaya piliin natin yung mga tamang leader na gobyernong may malasakit. Dahil sa tuwing ganitong panahon talagang mahirap, lalo na sa mga mahirap tulad natin. Yan ang ating balitang kakaiba ko, si Dong Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Miyerkules, July 23, 2025. Ako po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.